Ako, mukhang bad news ito sa San Miguel. Natalo sila nung Game 1 ng Barangay Ginebra. Pero ang mas matinding balita dyan ay yung naging injury dito kay Junmar Fajardo. Nagkaroon siya ng calf injury at kitang-kita natin doon sa fourth quarter. Na hirap na tong gumalaw. At yan ngayon ang dilema nitong San Miguel Pier kung paano ang gagawin nila para ito ay sabihin nating masolusyonan. At mukhang ang mangyayari nga dyan dahil mukhang itong San Miguel kinakailangan ng kumuha ng bagong center na tutulong kay Junmar dahil sa tingin daw ng coaching staff hindi sapat yung nagagawa ni JM Calma at Motaw Tua. So ngayon ang San Miguel pinag-iisipan kung kukuha ng big man sa free agency o kaya sa pamamagitan ng mga trade. Iyan daw ang pinag-aaralan ngayon ng management lalo na at hindi pa natin natitiyak kung ito ba talaga ay mangyayari. Ang maliwanag dito, hindi maganda ang kalagayan ng San Miguel dahil ang laro dito sa semifinals ay every other day. Ibig sabihin, halos walang magiging pahinga si Junmar Fajardo at nakita naman natin na mayroon talaga itong iniinda. Kaya ngayon ang bentahe ay at ang kalamangan nandito sa Barangay Ginebra. Siyempre alam naman natin ganyan talaga dito sa PBA. Merong mga tinatawag na mga nai-injure talaga kasama yan sa laro. Kaya hindi na nakapagtataka na itong SMB ngayon ay kinakailangan gumawa ng paraan. At ito naman Barangay Ginebra, syempre magte-take advantage ka. Ngayon itong San Miguel management, unang-una busy sila dito sa pagsasabihin na natin. Sinusubukan nilang ayusin yung kalagayan ni Junmar Fajardo, yung mga remedy. Pangalawa, naghahanap talaga sila ng ibang center na magagamit dahil kitang-kita natin nag-iiba yung laro ng San Miguel kapag wala itong si Junmar Fajardo doon sa loob. Kaya kinakailangan talaga ito na baguhin ngayon at maghanap na ng bagong big man na tutulong kay Junmar, si Coach Leo Austria. Samantala naman ang isa pa nating balita ay ito raw TNT Tropang Giga. Base dito sa mga impormasyong nakakalap natin ay kukuha ng bagong scorer para pandiin dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin na hindi pa 100% itong si Jordan Heading. Kaya nga gusto ngayon nitong TNT Tropang Giga na kumuha ng isa pang scorer na maidadagdag para makatulong sa kanya. At ayon dito sa mga reports na lumalabas, kabilang daw dito sa mga gustong kunin nitong Rain or Shine nitong TNT Tropang Giga ay itong si Chris Newsome o baka naman itong si Alain Maliksi kapag nakarecover na mula sa kanyang iniindang injury. Posible rin daw na kunin ng TNT Tropang Giga itong si Kenneth Taffin mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Ang ibig nitong sabihin, maraming opsyon ang TNT Tropang Giga para matagdagan ng tinatawag na firepower dito sa kanilang roster. Dahil yan daw talaga ang hinahanap ngayon ng management ng TNT. Gusto nilang makasiguro na madidiin nila makaka 2-0 na sila kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters dahil yan talaga ang kanilang hinahanap. Kaya nga sa ngayon, itong Rain or Shine ay talaga daw gagawin ng lahat para naman sabihin nating makaiwas dito sa TNT. Pero syempre kung ikaw naman ang TNT Tropang Giga, gagawin mo ang lahat para madiin na yan. Pero sa ngayon, ang TNT nakafocus daw sa pagkuha ng mga additional na mga scorers lalo na at hindi pa 100%. Itong si Jordan Heading at syempre si Rain ng Batak. Kaya nga yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti. Itong si Coach Jot Reyes kung paano niya mamamaximize yung tinatawag na lakas nitong TNT Tropang Giga. At syempre kung ikaw ang TNT, gagawin mo ang lahat para masiguro na makapasok ka sa finals at mananalo ka nitong inaasam na Grand Slam. Samantala naman itong Magnolia Chicken Templados ay baka i-trade na raw sa wakas itong si Jerick Ahan Misi. Dahil itong si Ahan Misi ay masasabi natin talaga na hindi naman masyadong nabibigyan ng minuto dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya nga baka mas makabubuti pa na ito'y pakawala na. Ang magiging tanong na lamang ay kung saang team matetrade itong si Ahan Misi dahil yan daw ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng management. Kung magagawa yan ng management, malaking bagay talaga. Kung for example, matrade nila sa Zamboanga itong si Ahan Misi at ang magiging kapalit niyan ay isang first round draft pick. Dahil yan talaga ang inaabangan ngayon ng Magnolia Chicken Templados para masiguro na yung kanilang opsyon pagdating dito sa susunod na season ay magiging mas maganda. Kaya nga, kung pwede na i-trade nila si Ahan Misi, yan ay gagawin talaga nila. Kaya naman nasisiguro natin na itong Magnolia Chicken Templados ay gagawa ng paraan para makabawi sa susunod na conference.
Para doon sa mga nagtatanong naman kung ito pang si Coach Chito Victorero ay papalitan, nahahati pa rin daw ang management kung ito papalitan o hindi. Ang kinakailangan daw kasi nilang gawing sitwasyon ngayon ay pagandahin talaga yung kanilang roster at masiguro nakakayanin nila yung lineup na ilalabas nitong mga ibang teams ngayon. At ang hindi pa nga sigurado kung ito bang si Coach Victorero talaga ang tamang maghahandle dyan. Sasabi nga nila, pwede na ito si Victorero ay mabigyan ng mahuhusay na player, pero kung hindi niya babaguhin yung kanyang estilo, mahihirapan pa rin ang Magnolia Chicken Templados. Kaya nga yung pagtitrade kay Jerica Hanmisi, isa lamang yan dito sa mga steps na tinitignan ng Magnolia na pwede nilang gawin. Pero sa totoo lang, marami kinakailangan sigurong baguhin ang Magnolia para masiguro na yung kanilang magagawing aksyon ay magiging sulit talaga para dito sa kanilang lineup, dahil yan talaga ang hinahanap ngayon ng management mula sa kanila. At ang huli nating report, itong Barangay Ginebra, syempre nanalo kagabi, pero gusto nila makasiguro na magagawin nila ang lahat para makakaging mas maganda yung kanilang aksyon sa mga susunod na araw. At pati na rin sa susunod na conference, kaya dito sila naghahanap ng mga players na pwede nilang idagdag sa kanilang roster. Iyan daw ngayon talagang sinisiguro ng Barangay Ginebra at talagang gagawin nila ang lahat para matiyak na hindi sila magkakaroon ng mga problema pagdating dito sa sabihin na nating pagdagdag ng mga impormasyon at mga sabihin na nating mga option para maging mas malakas yung kanilang roster. Kaya nga itong Barangay Ginebra daw ngayon ay tumitingin dito sa darating na draft para kumuha ng mga players na maibibigay nila dito sa Barangay Ginebra. Dahil marami daw ngayon kinukonsidera ng mga malalakas na players na pwedeng isama nitong Barangay Ginebra dito sa kanilang roster. Ang kinakailangan na lamang daw gawin ng Barangay Ginebra ngayon ay masiguro na yung mga susunod na mga talent na magiging available dito sa draft ay mapupunta na dito sa Barangay Ginebra. Dahil syempre itong Barangay Ginebra gusto nilang mga siguro na sa mga susunod na conference magkakaroon sila ng additional pa na mga players na may dadagdag dito sa kanilang roster para naman hindi sila yung magkaroon ng problema sa pakikipag-match up dito sa San Miguel at sa iba pang mga teams sa PBA. Kaya yan ngayon ang importante para sa Barangay Ginebra. Siyempre nagko-concentrate sila dito sa serye kontra San Miguel. Pero talagang ang gustong gawin ditong Barangay Ginebra ay dagdagan sila ng iba pang mga players para sa mga susunod na conferences ay maging handa na sila para sa ano pa mga magiging laban. Kaya nga itong mga talent yan sa draft katulad nila J.O. Chu, sila Justice De Corsi, si Raven Gonzalez, si Quentin Brown at yung iba pa. Yan daw talaga ang mga gusto ngayong makuha ditong Barangay Ginebra para makasiguro sila sa susunod na mga laban. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, kay Michael D, Katsakino Ducusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, Ireneo Salangsang, kay Enju, Dexter Domer at sa lahat ng ating mga taga-subaybay.